The world interprets failure through the lens of self. No, tinitingnan natin yan sa mata ng ating sarili. But the Christian interprets failure through the character of his God. Amen? Yan ang nakita natin, hindi, dakila ang Diyos ko. Yun ang dahilan kung ba't ang mga Christian punong-puno ng pag-asa, hindi dahil tayo malalakas, ngunit dahil batid natin ng ating Diyos ay tapat. And today, meron po tayong mas challenging na issue. Yes, God can still use ordinary people. Ang tanong, can God still use ordinary people after they fail? Ordinary ka na nga, kulang-kulang pa, nagkamali pa. Isipin niyo po ng mabuti, ako bilang pastor, marami ako nakakamayan, marami ako nakakasalubong na tao. Minsan sa kanilang mga ngiti, sa likod nito yung mga sakit sa loob, na parang sinasabing nila, I failed my family. I failed in business. I failed in my work. I failed in my study. I failed. Meron sa likod nilang sabi, I failed in so many things in my life. Can God still use me? Kaya parang, pwede po ba akong gamitin ng Diyos? And minsan may bumubulang pa sa ating mga tenga na sinasabing ganon, yes, God has forgiven you, but surely, He cannot use you anymore. Minsan, narinig yung mga bulong na yon. And kahit ako nakakarinig ko ng mga ganung bulong, dahil sasabi niya, karapat ka ba talagang gamitin ng Diyos? Di ba? Dapat ka ba talaga? Parang sa dami mong pagkakamali, sa dami mong napagdaanan. And alam niyo yung mundo natin, ang approach natin, yung mga ordinary people without extraordinary God, agad-agad ang kanilang ginagawa para harapin yung mga ganitong mga hamon. Anong ginagawa nila? Sabihin nila, yes, believe in yourself, brother. Believe in yourself. Di ba? Ganyan. Okay, just think positive. Huwag kang negatibo sa buhay. Or you're enough. Tama na yan, okay na yan. But to God, because we have an extraordinary God, ano sinasabi niya? Come on, believe in your God. Instead of believing in yourself, believe in your God. As in, fix your eyes on Jesus. Doon ka nakatuon kay Jesus. Apart from Jesus, you cannot do anything. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Biblia sa atin. At itong maganda, you can easily see the difference. The world interprets failure through the lens of self. No, tinitingnan natin yan sa mata ng ating sarili. But the Christian interprets failure through the character of his God. Amen? Yan ang nakita natin, hindi, dakila ang Diyos ko. Yun ang dahilan kung ba't ang mga Christian punong-puno ng pag-asa, hindi dahil tayo malalakas, ngunit dahil batid natin ng ating Diyos ay tapat. Amen po? Kasi yan ang kailangan natin panghawakan. Kaya nga, ang paborito ay isa sa bahagi ng talata na ating pinangahawakan ngayong gabi ay ito po, I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Now, sino po ang subject ng talatang ito? Hindi si Paul, hindi ang mga Philippians, hindi kayo, hindi tayo, si God. Amen? Si God yung nagsimula ng trabaho, siya yung magpapatuloy ng trabaho, at siya rin ang magkukumpleto ng trabaho. Our confidence rests in His what? In His commitment to hold on to us and complete the work He has begun. It's not about our commitment. It's not about the commitment of our parents. It's not about the commitment of the pastors to help us grow in our relationship with God. It is about our God's commitment to complete the work He began in you and in me. Amen po? Di ba, ang sarap po isipin nyo na parang, minsan gagamitin pa ako ng Diyos. Committed si God to complete His plan in your life. Committed si God. Kaya don't ever give up. Kaya lang, itong magiging problema. Ang grace po kasi is never passive. No? Kaya gusto ko lang i-clarify isang bagay. Dapat maintindihan natin to. When we speak about God's extraordinary grace, hindi ibig sabihin that grace excuses sin. Hindi ibig sabihin, okay, gawin mo lang kahit anong gusto mo. Sa katunayan, itong sabi ng Titus, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Hallelujah! Praise God! So pwede natin gawin kahit ano. Sandali lang. Hindi ganun ang grace. Sabi niya, the grace of God is also instructing us to deny what? Ungodliness and worldly desires. Napansin niyo po ba? This
grace trains us. At hindi lang yun. And sabi ganoon, to live sensibly, it disciplines us righteously and godly in the present age. It transforms us. Kaya yung grace ng Diyos, hindi pa pwedeng, sige na, bahala na, kahit ano mangyari sa buhay mo. Hindi ganoon. Kaya nga, God's extraordinary grace restores ordinary people. Alam mo, isang bagay nakita ko sa Christianity nakakatuwa, when Solomon gives us another beautiful picture sa Proverbs, sabi niya, for a righteous man falls 7 times and rises again. Alam niyo, napaka-practical ng Bible, no? Hindi niya sinasabi na ang righteous hindi na mahuhulog. Hindi, nahuhulog ang righteous. Ang diferensya lang, ang righteous, babangon ulit. Kung 7 beses na nahulog, 7 beses ang bumabangon. Bumabangon siya kaagad. Alam niyo, nakakatuwang isipin, ano? Na ang Christian hindi exempted from stumbling. Ang difference lang, ang Christian bumabangon ulit. Itong amazing sa grace, grace restores sinners, but it never endorses sin. So here's the big truth that we need to all understand. God's extraordinary grace restores ordinary people by continually transforming them into the faithful servants of His glory. Napansin niyo po? Transforming. Hindi lang ho ito behavioral modification. Binabago tayo as a human being, a new person. No, alam niyo po, pero paano ho yun? Paano nangyayari yun? Ano yung pinaka-roadmap? Kaya ito ang ating aaralin. Yung pinaka-roadmap po, unang-una, para ho ma-experience natin yun ng lubos. Kailangan matanggap natin muna yung biyaya ng Diyos. At, balikan ko lang ha, yung pag sinabi mo natanggap mo yung biyaya ng Diyos, una mong naintindihan, tinanggap ka ng biyaya ng Diyos. Okay? Ang pangalawa, siyempre, paano ka babalik sa Diyos kung wala ka namang unang pagsasama o pakikisama sa Diyos? So, makakabalik ka lang kung meron kayong unang ugnayan. Tama? Ngayon, saka ka makakabalik. In other words, that would be your default mode. Kung tayong mga Christians ay nadadapa, dapat ang default mode natin, balik tayo. Don't run away from God, but return to God. Run to God. Ngayon, hindi lang basta bumalik ka at praise God, I again experience the joy of my salvation. Hindi ganon. Hindi natatapos doon. But you are back and you are re-engaged in God's mission. Kasi may pinagagawa siya sa atin eh. Hindi naman tayo nabubuhay na parang walang direksyon o walang misyon. Kaya binabalik niya tayo sa pinaka-design as to why He saved us, as to why He created us. Kaya binabalik niya tayo doon. Sa 3 bagay. No? Samahan niyo po ako, sabihin natin ulit para maalala natin. Receive God's grace. Ulit. Receive God's grace. Return to God. And re-engage in God's mission. You see, by the end of this message, I pray na tayong lahat talagang makita natin, Lord, sobrang thankful kami for your grace. And wala pong kami ibang pasasalamatan kundi kayo lamang. At alam niyo po, nakakatuwa kasi God gave us examples sa Scripture para makita natin how it works. At ngayon, sa katauhan po ni John Mark. Sino nakakilala sa inyo kay John Mark? Okay, paano niyo na siya nakilala? Sa Bible, di ba? Sa Bible, di ba? And alam niyo si John Mark, siya po yung nagsulat ng Gospel of Mark. Pero saan nang galing itong tao na to? Now, alam niyo po, si John Mark, bago natin pag-usapan yung kanyang pagkakamali, yung kanyang failure, tingnan natin muna yung faithfulness ng Diyos nang tanggapin niya yung grasya o biyaya ng Diyos. He received God's grace. At tingnan niyo po parang magugulat kayo paano kumikilos ang Diyos. So, tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoon Diyos. Una, listen, God's extraordinary grace always makes the first move. Si Lord muna ang naghanap sa atin, hindi tayo ang naghanap sa Diyos. Tandaan niyo, hindi tayo inintay ng Diyos umakyat sa langit. Siya yung bumaba sa lupa para maranasan natin ang kanyang biyaya. Nasusundan? Nasusundan. Now, tingnan niyo po ito ng mabuti ha. Now, tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon Diyos. Kaya itong bagay na to, obserbahan niyo na mabuti. Si Luke, hindi nagsimula sa failure ni John Mark. Hindi siya nagsimula sa restoration. Hindi siya nagsimula sa ministry. Saan siya nagsimula? Nagsimula siya sa biyaya ng Diyos. Basahin natin itong scripture. When Peter came to himself, he said, "Now I know for sure, tiyak na tiyak ako,
na ang Diyos, pinadala niyang kanyang anghel. At iniligtas niya ako mula sa kamay ni Herod. At sa lahat ng mga Jewish people na ine-expect kasi nila eh. Now, ito na. And when he realized, nung nalaman niya na to, nagtatakbo siya sa bahay ni Maria na nanay ni John, na ang tawag ay Mark. Okay pa? Ang sabi niya, where many were gathered together and were praying. Now, just imagine this. Kung titingnan nyo yung talata, parang napakasimple. Para lang siya nagbigay ng travel detail. Mula sa pagkakatakas, dito siya pumunta. Now, pakinggan nyo ha, unang-una sa lahat, para maintindihan, si Peter nakulong kasama ni James. Nung the night before, pinugutan ng ulo si James. Ang sabi ni, natuwa yung mga Jewish people, sabi ni Herodes, enjoy sila. Ngayon, bukas ikaw naman. Kung kayo po yung sinabihang pupugutan kayo bukas, makakatulog pa kayo? Naku, hindi na kayo makakatulog. Isip, naku, paano kaya yung pugot sa akin? Palagare, tabak, ano kaya, pakarayom, kung ano-ano, dami ang tatakbo sa isip mo. Ano kaya pwede mangyari? Di ba? Ang daming fear of the unknown. Surprisingly, ito si Peter, wala. Tatulog. Ang himbing ng tulog, ni hindi niya namalayan na nililigtas na siya ng anghel. Sabi niya, huy, halika na, sumama ka na rito. Ano na, nanaginip pa ako? And true enough, nakatakas siya. At doon niya lang napagtanto na yung anghel ang nagtatakas sa kanya. Ngayon, kung ikay nakatakas, saan ka tatakbo? Tumakbo ka na sa kagubatan para hindi ka na makita. Tumakbo ka na sa templo. Tumakbo ka sa marketplace. Tumakbo ka sa anumang lugar na hindi ka mahahabol ng mga sundalo. Alam niyo kung saan siya pumunta? Sa bahay ni Maria na nanay ni John Mark. Naunawan. So anong ibig sabihin nun? Tandaan nyo ha, hindi aksidente na nalagay yung pangalan ni Maria diyan. Tuwing kayo magbabasa ng Bible, walang accidental detail sa Scripture. Importante lahat yon. Kaya lang minsan hindi natin pinapansin. Pag nakita natin, ay, ano ba yan? Wala namang kinuha yan. Hindi, may importansya yan. Kasi yung grace ng Diyos, tatanda natin, kumikilos na, wala pa si Mark, na hindi pa nagsisilbi sa Mark kay Kristo. Paano nangyari? Isipin niyo mabuti ha? Saan siya nakatira? Sa bahay ng nanay niya. Anong klaseng bahay yon? It's a place where grace is experienced. Paano ko nalaman? Isipin ninyo, doon nananalangin yung mga tao. You need encouragement? Go to the house of Mary. You need prayers? Go to the house of Mary. You need to see how God works and save people? Go to the house of Mary. Isipin nyo, si Peter doon tumakbo. Di ba? Kaya doon pa lang alam mo na itong paligid mo, pinapaligiran ka ng pamilya na nakakaranas ng biyaya ng Diyos. But just imagine na ang pinakalalakihan mo, mga taong nagmamahal kay Jesus. Naman, yung hindi aksidente na yung nanay mo, mahal si Jesus. Yung mga taong kapaligid mo, nararanasan nila answered prayer. Nararanasan nila how the Lord works. At yun na witness lahat ni John yon. Pinili niya ba magulang niya? Hindi. Pinili niya ba yung mga taong pumunta sa bahay niya? Hindi. Pero doon mo maintindihan, God was at work para lang paunawa kay John that he is full of grace, pursuing him, showing him what God's grace is. Di ba amazing yun? Ang sarap naman, wow. Tapos ito pa, ang nakakatuwang nangyari. Tingnan nyo, yung pamana na iniiwan sa kanya ng magulang, kasi doon sila nag-worship, doon sila nagpe-pray, sa gitna ng persecution, andun ang mga testimonies ng God's faithfulness. Kaya kung meron tayong iiwang pamana kahit sa bahay natin, as in the greatest gift a parent can give, not a perfect home, but a Christ-centered home. Kaya minsan ganito yung nangyayari sa atin. So ito na si Peter, nagkakatok. Ando si Rhoda, narinig niya, tumatawag si Peter. Di ba? Sobrang na-excite. Si Peter! Nagtatakbo. Si Peter, andito. Sabi ng mga tao doon sa loob ng bahay ni Mary, anong pinagsasabi mo nung Peter, ganyan? Nakakulong si Peter. Kasi nga, yun ang nangyari kay Peter. Kung sakaling pinagpipray na yung kaligtasan ni Peter, nung tumatawag na, hindi, nakakulong yun. Nagtatakbo. Ngayon, minsan, gusto ko naman silang ipagtanggol sa aking kaisipan at maging sa aking pag-aaral ng Scripture. Yung mga Christians during the time, the reason why they were not expecting Peter to be released from prison, kasi they were not praying for the release. They were praying that God would strengthen Peter.
Kasi sa kanila, amidst persecution, hindi sila natatakot mamatay, hindi sila natatakot usigin. Para sa kanila, they want to be faithful to the very end. Nakuha nyo? Anong punto? Either way, makikita ninyo yung grace ng Diyos. He is the God who gives us grace to overcome temptation. He is still the God who answers our prayer because of His grace. Not because of our goodness, not because we're worthy to receive answered prayers, but because our God is a very gracious God who answers our pleadings. Amen? Kaya nakakatuwang isipin, yes, that's my God. Hallelujah. Kasi dito, piniprepare na ni God si John. Nakita ni John Mark yon. Na-witness ni John Mark yon. Kaya God delights in preparing people long before He publicly uses them. He did not, as I've said, He did not choose His spiritual environment. He did not orchestrate Peter's visit. God did. Kasi yun ang grace ng Diyos. Preparing circumstances to help John Mark understand that God's grace pursues him. Now, ito nangyari. Ito pang nakakatuwa. In Acts 12:25, Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their mission, taking along with them John, who was also called Mark. Ano sinasabi dito? Diba, itong si Barnabas, si Peter, they were doing mission. Hindi ito basta-basta magsasama ng tao. Hindi ito para sabihin, sama ka, hindi kita kilala, pero sumama ka dito. Hindi sila ganoon. They will, titiyakin nila, yung isasama nila is worth the investment of their time. Worth the investment of cost ng pagmimisyon. Gastos kaya yan. Papakainin mo yan. Kung may pamasahe yan, bagastusan mo yan. Diba? Kaya pinipili mo yon. Nakikita mo, may potential to. Alika, sama ka. Ito, meron tong kinabukasan, sama ka. Talaga nakikita nila yon. Kaya dito pala makita mo na meron siyang Paul na tumutulong sa kanya na makita niya yung kanyang potensyal. Meron siyang Barnabas na tumutulong sa kanya para makita niya rin ang kanyang kakayanan sa ministeryo. Para ihanda siya sa maaring palatuntunan ng Diyos para sa kanyang buhay. Di ba? Yun pa lang ay makita niyo, wow, nakakatuwa naman. Kaya nga before John Mark ever took one step toward God, God had already taken countless steps toward John Mark. Di ba yan din ang katotohanan sa atin sa Christian life? Isipin niyo, sa buhay natin, pati kaligtasan natin, biyaya ng Diyos. Tingnan niyo lang po. Sa Ephesians chapter 2, ano sabi ng Bible? For by grace, you've been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Bakit kailangan yun? Bakit kailangan ganun ang kaligtasan natin? Kaya hindi kailanman na sa pamagitan ng mabuti nating gawa, maliligtas tayo. God has to give it to us. God has, by His grace, had to, talagang to grant us something that we do not deserve. A gift of salvation. At hindi lang yon. God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, He died for us. Diba, hindi siya namatay dahil mababait tayo. Minsan meron tayong ganung tendency. Na ayoko pa lumapit sa Diyos, hindi pa ako ready. Na pag malinis na ako, pag okay na ako, papunta na ako kay God. Excuse me, ulitin ko lang, lagi ko itong ginagamit. Naliligo ka ba bago maligo? Meron ba ganyan dito? Naliligo muna bago maligo? Wala. Marurumi tayo, kaya lumalapit tayo kay God, hindi natin malinisan ang ating mga sarili. Hindi kailangan, maglilinis muna ako para linisin ako ni God. Hindi. Kaya nga kailangan lumapit sa Diyos kasi marumi tayong lahat. And that's how God saved us. Kaya wala tayong pagmamalaki kapag ibang tao medyo nag-struggle sa kanyang buhay, then understand them because they too are like us. Makasalanan din, nangangailangan din ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, yung grace ng Diyos, yun ang simulain. Pero ito ang malungkot na katotohanan. Hindi ibig sabihin na kapag malapit ka sa grace ng Diyos, na-experience mo na yung grace ng Diyos. Kasi proximity to grace is not the same as receiving grace. Kaya nga kahit na nasa pamilya ka na ng Christians, hindi automatic na magiging, na ma-experience mo na yung grace ng Diyos. Parang, parang kahit na magbabad ka sa swimming pool at doon ka na manirahan, hindi ka magiging isda. Kasi kailangan magpagkaroon ka ng bagong nature. Naku po, kahit na manirahan ka na sa garahe, kailanman hindi ka magiging kotse. Kailangan magkaroon ka ng panibagong nature. Di ba? Kaya ganoon din ang Panginoon Diyos. Kaya marami sa atin. Kasama ko naman yung nanay ko naman, Christian na I think Christian din ako. I think, you think,
Pero yun ba ang naisip ng Diyos? Kaya nga, tatandaan ninyo, grace is not inherited. You see, you have to personally receive Jesus Christ. You have to personally experience that grace because grace is not inherited because grace is received by faith. Kaya naman, napaka-importante. As parents, never stop believing that God's grace can reach your children. You run to God. You trust God. Marahil, iba sa inyo, you're praying for your son, you're praying for your husband or your wife, or maybe you're praying for someone close to your heart. Tandaan niyo to, if God could reach John Mark, if God's grace could reach Saul of Tarsus, God's grace can also reach the one you love, you've been praying for. Nagkikaintindihan tayo? Kaya, before we ever reach for God, God was already reaching for you, and that's grace. The mere fact, pinagpe-pray mo yung mahal mo sa buhay, grace ng Diyos yan. Nagkakaintindihan? Kaya tayo rin, alalahanin natin, Lord, grabe, ang dami mo na palang ginawa para lang abutin ako. Ang dami mo na pa. Imagine, John received so much grace. A godly home, a praying church, si Peter, si Barnabas, si Paul. Pero ito malungkot, no? How could someone with so many spiritual privileges still fail? No, kaya walang excuse ha. Huwag niyo isipin ako mo, oy, pastor yan, di na mahulog yan. Walang ganon. Kaya ito po yung napaka-importanting bagay. Pero no matter what, since we are not exempted from we are not exempted from stumbling, always our default mode is to return to God. Yan ang second point. Return to God. Kaya bakit return to God? Kasi nga, hindi yan, parang walang exempted sa atin. Lahat nagkakamali. Mapapastor nagkakamali. Si Moses nagkamali. Si David nagkamali. Di ba? Si Paul nagkamali. Bakit tingnan nyo yung Bible? Mamaya makikita nyo rin. Lahat tayo nagkakamali. Now, itong nakakatuwa. God's extraordinary grace does not excuse our failures, but it transforms us through them. Binabago tayo sa pamamagitan ng mga pagkakamali na yon. Di ba? Hindi tayo parang okay, nagkamali ka, pero wala na. Hindi. Minsan ginagamit yun ng Diyos para sa ating kabubuti. Kaya ito po yung nangyari. Ano ba pagkakamali ni John Mark? Sabi niya, now Paul and his companions put out to sea from Paphos and came to Perga in Pamphylia. But John left them and returned to Jerusalem. Anong ginawa niya? Umuwi ba naman? Nasa mission sila. Iniwan si Paul at iniwan si Barnabas. Yung word na ginamit ni Luke, napakasimple. Left them, went home. Pero alam nyo, yung word na ginamit ni Paul, mas mabigat. Ano sabi ni Paul? Who had deserted them in Pamphylia. Ngayon, ang malungkot, nag-away si Paul tsaka si Barnabas. Sabi niya, they vehemently argued. Pag sinabi vehemently, talaga matinding argumento yon. Matinding pakasalungat. Kasi sinasabi ni Barnabas, isama natin si John Mark. Hindi! Huwag natin isama yan. Pinagtaksila na tayo niyan. Iniwan tayo niyan. Hindi naaasahan yan. Hindi mo naintindihan. Meron siya pag-asa pa. Bigyan natin ng pagkakataon. Hindi nga! Away. Sige! Hiwalay ang kulay sa puti. Yun. Doon ka, dito kami. So naghiwalay na sila. Hindi sila magkagalit. Kaya lang, they focus on their callings. Si Barnabas is a man of encouragement. Kailangan na kailangan ni John Mark yun. Bata pa si John Mark, maybe he was not prepared to do mission yet. Pero si Barnabas, he saw something that Paul did not see. His potential, his future. Nakita niya na may pag-asa to. Kaya sinamahan siya ni Barnabas, and praise God for Barnabas in our lives. God uses people to build us up in order for us to return to God. Kaya si Barnabas, he refused to let one failure becomes John's identity. Nung nagkamali ka, hindi ibig sabihin, you're a loser. Hindi na ganun. Hindi yan ang identity mo. Maybe you failed, but you're not a loser. You're a child of God. You're a servant of the Lord. You have a great future. Kasi si Satan, gonna accuser of the brethren yun eh. Sabi ni Satan calls you by your sin, but God calls you by your sonship. Kaya Satan says, you're a failure. God says, no, you're my child. Satan says, you're finished. And God would say, no, I'm not done with you yet. See what I will accomplish in your life. Di ba?
Praise God, praise God. Pero hindi ibig sabihin na naman to, ina-excuse na naman sa sarili, oh, okay, I can do anything I want, total, God's grace. No. Tandaan natin, sabi ni Lord, what shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? No. May it never be. How shall we who died to sin still live in it? Just as katulad ng binasa natin kanina sa Proverbs, the righteous man falls 7 times and rises again. You see, hindi to parang excuse na, hindi na. Ang totoo niyan, the Proverbs is telling us, we are celebrating perseverance, not permission. Nasusundan po? Kaya, alam nyo, it encourages us never to stay down. Yung sinasabi ni Solomon dito, don't stay down. It never encourages us to stay in sin. Alam niyo si Peter, for example, kakatuwa rin si Peter, kasi si Peter, he knew that he denied the Lord thrice. But God gave him another chance. Kaya naman, tingnan niyo ang attitude ni Peter kay Mark. Ano sabi niya? She who is in Babylon, chosen together with you, sends you greetings. And so does my son, Mark. Sino ang tawag niya sa kay Mark? Anak? Di ba? Parang hindi siya nahihiya. Huy, quitter yan. Huy, nang iiwan yan sa trabaho. Sabi ni Peter, ako rin. Iniwan ko rin si Jesus. Dininay ko rin siya thrice. But, he never gave up on me. Kasi Mark, he is my son. Pag sinabi mo my son, sino ba sa inyo, pag anak nyo at may ginawang mali, hindi na kita anak, lumayas ka dito. Di ba? Kahit anong gawin mo, anak mo pa rin yan eh. Tama ba? Kaya ito, pag sinabi nyo my son, I will never give up on him no matter what. Yun ang kanyang ine-express. Now, ito pang nakakatawa. Alam yung difference ng righteous and the wicked? It's not that one never falls. The difference, they know where to run when they fall. Because the righteous return to God. Amen? No. Paano ba bumalik kay God? Paano ibig sabihin ng babalik ka kay God? Yes, I now am enjoying again the joy of my salvation. Hindi yung ganon. Meaning, you are now ready to re-engage in God's mission. Balik ka na ulit sa original purpose mo. Di ba? Ang Diyos di ka ginigyan. Parang si Jonah. Balik siya ulit sa calling niya sa Lord. Di ba? He re-engaged in God's mission. Si Moses, when he tried at first para i-deliver yung Israel, he failed kasi nga, he murdered one of the Egyptians. Pero nung na-restore na siya kay God, he re-engaged to his mission of delivering Israel from Egypt. Napansin niyo ba yun? Hindi nagbago yung planan ng Diyos. Andun pa rin. Balik siya ulit. Tingnan niyo ha? Tingnan niyo mabuti. Pag tingnan niyo yung programa ng Diyos, kasi ito isang bagay na katotohanan, huwag natin kakalimutan. God's extraordinary grace restores us. Bakit? So that we may faithfully participate again in His mission. Bakit importante yan? Imagine kung natapos yung kwento sa Acts 15, the man who quits. Di ba? No, John Mark, the quitter. No, ang pangit pakinggan. Buti na lang, hindi tapos yung kwento doon. Buti na lang, yung chapter ng buhay niya, hindi natapos doon. Kaya marahil tayo nasa chapter of regret ng buhay natin. Maybe to some of us, a chapter of failures. A chapter of parang panghihinayang. Parang, sayang. Huwag kang mag-alala. Yung kwento mo, hindi pa tapos. And the writer, the author of our life story, sinasabi niya, I'm not done with you yet. Hintayin mo yung ending. And praise God, nung sa continuation ng kwento ni John Mark, ano sabi ni Paul? Aristarchus, my fellow prisoner, sends you his greetings. And also Barnabas, cousin Mark. Barnabas' cousin, Mark, about whom you receive instruction. Di ba? Sa kanya ka nakikinig. If he comes to you, please, welcome him. Oh, dati, ayaw ko si John Mark. Iniwan niya tayo. But this time, come on, welcome him. Grabe, no? Parang ang laking pagbabago. Buti na, hindi natapos yung kwento. At hindi lang yun, sa Philemon 20:24. Kasi sabi niya, as do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, ang tawag sa kanya ni Paul, my fellow workers. Ha? Yung tinanggihan mo noon, fellow worker mo ngayon. Wow! Di ba? Now, huwag kayong magtataka para ang bilis ng mga pangyayari, no? Ganun lang, ang bilis lang. Hindi ho, 20 years ang lumipas. Kasi pag binabasa mo yung Bible, parang bilis eh. Pero sa totoo lang, maraming taon ang nagdaan. Hindi yan nangyari sa unang taon, sa ikalawang taon, ikatatlong taon, ikaapat na taon. Di, minsan ang tagal-tagal. Kaya sabi niya,
He's my fellow worker. Hindi niya tinawag na the quitter, the disappointment, the unreliable one. No, no, no. He is my fellow worker. At ito pa, lalo nakakatuwa. No, 2 Timothy, only Luke is with me. Pick up Mark and bring him with you, for he is useful to me for service. What? Piruin mo kung ikaw nagbabasa nun, sabi niya, totoo ba to? Na sobrang kailangan ako ni Paul? Diba? Parang, alam niyo ba, yung mapakiramdaman mo lang na kailangan ka? Yung mapakiramdaman mo lang na somehow, you are needed, you are asked. Ang laki ata ng kasiyahan sa puso. Pero praise God, si Lord, hindi nagsasawa sa'yo. Sabi, tawagin mo si Mark, makakatulong siya ng malaki sa akin ngayon. Kaya nakaka-encourage ito. Parang, ang sarap naman na ang ating Panginoon Diyos, tinatawag tayo maging kasama niya sa trabaho. Ang tanong, why did God restore John Mark? Diba, bakit kailangan? Dahil ba nalulungkot siya? Para naman, kawawa naman to, sensitibo ito, kaya kailangan nating tulungan ito. Hindi. Bakit siya kinutulungan? Binababa ni Paul yung kanyang standard? Binababa ng Diyos yung kanyang standard? Hindi. Ang totoo niyan, itong sabi ng Lord, balikan natin ulit yung Ephesians ha. For by grace, you've been saved through faith. Okay na, ligtas ka na. So, patayin na kita para doon ka na sa langit. Ganun ba yun? Hindi. Anong dahilan ng Diyos? Bakit ito ginagawa? Because, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Noon pa man, ikaw ay aking masterpiece. At gagawin mo yung inihanda ko pa noon pa man. You are back to your mission. Anong punto ko? Ang punto ko, yun ang dahilan kung bakit I want to demonstrate to you. Here is my exhibit A, John Mark, a loser, a quitter, but now, useful for the kingdom of God. Useful to the very eyes who rejected him, Apostle Paul. Di ba? Amazing si God. Amazing si God. Kaya nga naman, we don't serve to earn God's love. We serve because we have received God's love. Kaya dahil sa ganitong buhay, kung meron ako isang laging panalangin sa Diyos, Lord, help me to be more faithful. Kasi at the end of the day, yung mga titulo natin sa buhay, wala yan. Doctor, attorney, CPA, masteral, pastor. Pagdating ng end ng buhay natin, lahat ng titulo yan, useless yan. And the only title that will remain, you are good and you are my faithful servant. Yun lang manatitiling titulo. And enter into the joy of your master. Ano sa palagay niyo? Di ba? Kaya alam niyo, ang bait ng Diyos. Kaya kung mayroon pa nalang, Lord, please, help me to be faithful. Help me, O God, to always, Father God, as in exhibit your greatness, your extraordinary power, that people would know that my God is true. My God is powerful. My God is someone whom you can trust. Amen? And friends, if Epaphras, as in reminded us that God delights in using ordinary people, John Mark reminds us that when ordinary people fail, God's extraordinary grace restores them. Kausapin natin muna ang Panginoon Diyos individually. Ikaw, kamusta ka? Have you really accepted Jesus Christ as your Lord and as your Savior? Masasabi mo, I experienced His grace. At kung sakali naman na Christian ka na, pero somehow, you keep on living in your own ways, na wala talagang direksyon sa Diyos, why don't you just come back to God and back to His mission? Huwag natin sayangin ng panahon. Ang bilis ng panahon, mapapansin ninyo. Parang lahat ng bagay like pera, mababawi mo yan eh. Pero ang nakaraan, hindi mo na yan maibabalik. Kaya habang nandito tayo sa ngayon, gawin na natin yung pinagagawa ng Diyos. Can we just pray for ourselves first? Kapatid, kung hindi mo pa kilala si Jesus, maging nasa na online, if you haven't accepted Jesus Christ yet as your personal Lord and Savior, may I challenge you, will you please be humble enough to admit that you need Jesus? Alam mo naman kung wala kang pinupuntahan, sabi mo, Lord, ako po yun. Kung ikaw yun, taas mo yung kamay mo sa Panginoon Diyos, ako po yun. Yes, hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Yes, hallelujah. Kahit nasa sa online. And as you raised your hand to God, sabi mo, Lord, salamat
for dying on the cross for my sin. Salamat that you left the comfort of heaven to save me. At salamat, Panginoon Diyos, that when you died, you did not remain dead. You rose again from the dead. And salamat, Panginoon Diyos, that you even empowered us with your Holy Spirit in order for us to have a new life and truly experience the fullness of your grace. Salamat, Panginoon Diyos, for taking notice of us and for saving us. Thank you, Jesus. At para sa mga ilan naman sa atin dito, okay, so pwede nyo na ibaba yung kamay nyo, para sa mga dito na parang feeling mo na, oo, Christian na ako, pero nabubuhay pa rin ako sa sarili ko. Meron pa rin ako sariling plano, hindi ako napapasakop sa Diyos, at hindi ako engaged sa mission niya. Kapatid, balik ka kay Jesus. Hindi ka niya itataboy. He will always welcome you with an open arms. Kung ikaw yun, pwede mo rin bang itaas ang kamay mo sa Panginoon? Ako po yun. Yes, 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 yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. At ganun din sa online. Sa mga nagtisataas ang kamay, sabi mo, Lord, I recommitting myself to you. Thank you, Lord God, na hindi mo ako pinagsasawaan. Salamat, Panginoon, na hindi mo ako itinataboy. Salamat, Panginoon Diyos, that you are indeed the God of second chances. Hindi lang second chance, kundi third chance, fourth chance, fifth chances, oh God. Salamat that you have given us this infinite opportunity to come back to you, Lord. And Lord, salamat na hindi ka nagsasawa sa amin. At Panginoon, I surrender my life to you. Use me for your glory and honor. Hindi para mahalin mo kami, kundi dahil sa sobrang pagmamahal niyo sa amin. Salamat po, Panginoon Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we thank you for loving us, and I pray to bring blessing upon every family we represent. And let your name alone be given glory and honor in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen, amen, and amen.